Judge na si Natalie Glebova nagsalita na sa wakas sa isyu ng dayaan sa resulta ng Miss Universe 2025. Omar Harfouch nagpakawala muli ng matinding pasabog laban kay Raul Rocha. Isiniwalat ang larawan kung saan allegedly may relasyon sila ni Fatima Bosch, Miss Universe Mexico. Oh my God! Nagkagulo sa labas ng Impact Challenger Arena sa Bangkok, Thailand ngayong hapon dahil sa labis na ikinadismaya ng mga pageant fans ang di umano dayaan daw sa resulta. Lantaran daw kasi ito at mas pinaburan daw talaga si Mexico kahit na hindi naging maganda ang performance nito sa buong kompetisyon. Subalit, labis na ikinagulat ng lahat nang nakapasok siya sa top 30, 12, 5, 3 at nagtuloy-tuloy hanggang kinoronahan sa kabila ng napakapangit to na performance nito. Sumabog ang issue ng dayaan. Ito naman ay matapos ilantad ni Omar Harfouch sa social media ang di umano allegedly sa buhatan daw nila Raul Rocha at tatay ni Mexico para papanalunin si Mexico dahil meron na daw silang kasunduan at business transaction. Matatandaan na bago magsimula ang competition ay sunod-sunod na nag-resign ang tatlo. Yes, tatlo pala sila, hindi lang dalawa. Tatlong member ng selection committee ang nag-resign. Omar Harfouch, Claude Maquilele at ang president pa mismo ng selection committee na si Camilla D. Bourbon. Dahil sa di umano'y dayaan sa pagpili ni Raul Rocha ng mga kandidata sa top 30. Oh my God! Kaugnay nito, nagsalita na rin si Natalie Glebova sa issue ng dayaan. Isa kasi siya sa official judge kanina sa finals at nakita daw niya mismo ang lantaran na di umano'y dayaan dahil wala daw auditing firm sa mga scores ng mga kandidata na nag-audit. Oh my God! Normally daw, meron daw talagang auditing firm na nagtatabulate or nagbavalidate at nag-check ng mga scores na ibinibigay ng mga scores mula sa mga judges. Pero malaking gulat daw niya nang mapag-alaman niyang wala daw kinuha si Raul Rocha na auditing firm at bigla-bigla na lamang daw na may inabot sa host na isang card na naglalaman ng winner. Say niya, hindi na daw siya sasali pa muli bilang judge sa Miss Universe hanggang hindi binabalik ang auditing firm. As a judge this year, I can only speak for myself. When I cast my votes, please remember that each person has their own opinion and not one single person can influence the result. However, this must be said. When I competed in 2005 and years prior, I recall there was always an auditor that came on stage with sealed results from accounting firm, and I'd like to bring that back, please. Until then, I don't think I will be participating as a judge again. Dagdag pa nga niya, whatever happened to those days when they said before the results, please welcome from the accounting firm of Ernst & Young with the official audit. Just saying, sunod-sunod naman ang pasabog na inilabas ni Omar Harfouch laban kay Raul Rocha. Matapos nang ibulgar ang di umano'y sa buwatan daw nila Raul Rocha at tatay ni Mexico, isang pasabog ulit ang pinakawalan nito. Inilantad nito sa social media ang allegedly lumang larawan daw nila Raul Rocha, kayakap-yakap at kasama ang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Fatima Bosch, ang kinoronahang Miss Universe 2025 from Mexico. Sa caption, say pa niya, "Who are they?" So based nga dito sa lumang picture na to, what? So si Mexico at si Raul Rocha magjowa, as in may relasyon o nagkarelasyon? Oh my God! Panawagan ng mga netizens, imbestigahan si Raul Rocha at bawiin ang corona kay Fatima Bosch. At ibigay daw ito sa karapat-dapat.
Say ng ibang mga pageant fans, kaya Tisa Manalo daw dapat ito ibigay dahil siya daw ang nagpakita ng magandang performance throughout the competition. Oh my God! So magjowa si Raul at saka si Mexico, Fatima Botch, based dito sa photos na pasabog ni Omar Harfouch. Hala! At saka, oo nga no, kanina, wala tayong nakitang auditing firm. Bigla na lang may inabot sa host na papel. 'Di ba usually nga may sinasabi pa si Steve Harvey at saka yung mga ibang host dati na parang from Ernst and Young auditing firm who validated the results here are parang mga ganun-ganun. Hala, so posible nga talagang may dayaan. Hala, oh my God. Kaugnay nito, nagsalita na si Raul Rocha laban sa mga paratang ni Omar Harfouch na dayaan sa resulta. Nang humarap si Raul Rocha sa media kasama si Mexico, giniit niyang walang dayaan at pawang paninira lamang daw ito sa kanya ni Omar Harfouch. Ipinakita pa nito ang screenshots ng conversation nila ni Omar Harfouch kung saan base dito, nagkaroon daw sila ng conversation ni Omar Harfouch kung saan nagkaroon sila ng tila mainit na pagtatalo dahil tila hindi daw nagustuhan ni Omar Harfouch na kumuha pa daw sila ng separate set of judges for the Beyond the Crown. Ginugulo daw ni Omar Harfouch ang Beyond the Crown kasi nakaseparate daw talaga to. Kaya ito daw ang naging dahilan kaya tinanggal niya si Omar Harfouch bilang kabahagi ng selection committee. Kaya galit daw ito sa kanya, kaya sinisiraan daw siya sa social media. Mukhang magulo to ha. Kanino kayo naniniwala? Sa version ni Raul Rocha o sa version ng mga judges na nag-resign dahil nasaksihan daw nila mismo ang dayaan?